Kahirapan, kakapusan, kalam ng tiyan, ilan lang sa mga problema ng bawat pamilyang Pilipino sa lipunan. Samahan niyo ako kilalanin ang pamilya na lumalaban sa araw-araw na kahirapan. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw na ito ay makakapanayan natin ang ilaw ng tahanan dito sa kanilang pamilya. Hello po, ako po si Jovit Velasco. Pwede niyo po sabihin kung ano po yung alias ninyo para sa safety rin po ninyo. Ako po si Bea. Ilang taon na po kayo? Ako po ay 25 years old. Ilan po ang anak niyo? Dalawa po. Dalawa. Parehong anak po ba o babae? Pareho pong babae. Parehong babae. Ilang taon na po yung pangalan? Yung panganay ko po ay 5 taon. Yung bunso ko po ay 1 taon. Nag-aaral na po yung pangalan niya? Opo, kinder. So sa araw na ito, makakapanayan natin si Ma'am Bea para isa sa mga malalaking issue o problema ng lipunan, which is yung kahirapan. At tanong ko lang, ma'am, ano po ba ang kabuhayan ni Esther? Isa po siyang hardinero. Naggugupit po ng mga ubas. Minsan nagdadamo rin po. Depende po dun sa kung anong trabaho po ipatrabaho. Minsan naglilinis po siya ng mga fish pan. So, sa estado ninyo ngayon, ma'am, sa lipunan, gaano po ba kahirap mabuhay at mapabilang sa isa sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas? Sabi ko po kami sa estado po ng buhay namin, minsan meron, minsan wala po. Minsan sa isang araw 2 beses na po kain, minsan din po isang. Ang mahalaga po nito, ma'am, ay nakakaraos sa pang-araw-araw. Ngayon, ma'am, matanong ko lang kayo, no? Nakapagtapos ba kayo ng pag-aaral? Ako po ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po ay hanggang 3rd year lamang po. 3rd year high school ho? Opo. Na tinatawag po nilang grade 9 ngayong curriculum na ito. Mensahe, ma'am. Ano kaya ang inyong mensahe sa mga anak ninyo? Mensahe ko sa mga anak ko, lumaki po sila ng maayos. Sana ay huwag na po nila kami tularan ng kanilang ama na hindi nakatapos ng pag-aaral. Ang pangarap ko sa mga anak ko ay makapagtapos sila. Itupad din yung mga pangarap nila. Kahit sobrang hirap ng buhay itataguyod namin sila kahit anong mangyari. Pabuti naman po. Ngayon, ma'am, meron lang akong question. Nagiging emotional po kayo. Meron lang po akong muling tanong sa inyo. Kayo ba paminsan-minsan o sa pang-araw-araw nananalangin pa po kayo? Ang totoo po niyan, minsan nakakalimutan ko na pumuntasal talaga. Dahil sa sobrang marami po akong iniisip. Minsan, siguro, madalang na. Pero ngayon, kung hihiling po kayo sa Diyos, maririnig po niya kayo. Ano po yung dalangin mo sa Kanya? Unang-una, ito po talaga yung gusto ko talagang mangyari na tuluyan na po sanang
mawala yung 2 bukol ko. Kasi katunayan ako po ay may 2 bukol sa matres. At pangalawa po, ang hiling ko po sa Panginoon magkaroon po kami ng maayos na pamumuhay. At magkaroon po kami ng sariling bahay, sariling mga lupain, ganun. Wala naman po siguro masamang araw. Lahat naman po ng bagay ay may solusyon. At huwag po natin kakalimutan lagi, ma'am, na tumawag lagi sa Panginoon, magtiwala lagi sa Panginoon. At ako po ay natutuwa dahil naging open ho kayo sa interview na to at maraming Pilipino yung makakakita na hindi lang ho kayo isa, marami ho tayo na kabilang sa mahihirap na pamilya ng Pilipinas. Salamat po, ma'am, at na paunlakan niyo po yung aking imbitasyon po. Maraming salamat po. Bilang pangwakas po, gusto ko lang pong maibahagi sa inyo yung pinagmulan o yung representasyon ng aking title na Uling sa Palad. Uling kasi dahil it represents lahat ng paghihirap, mga dinadanas natin sa buhay sa pang-araw-araw. Para kasi itong mark na maaring hugasan mo, maaring alisin mo, pero magkakaroon ka pa rin ng uling at the end of the day. So, hindi natatapos sa isang sakit yung pain. So, pwedeng ngayon okay ka, pero sa susunod na araw hindi ka na naman ulit okay. So, palad is the representation naman ng pagiging hardworking nating mga Pilipino, na kahit na marumihan tayo, mahirapan tayo, yung kamay natin hindi siya napapagod magbanat ng buto. So, just like to share with you guys, and also thank you kay Ma'am Bea na napaunlakan niya yung interview natin, at I'm happy na kahit na nahihirapan sila is it's good to know kung ano ba yung nafe-feel nila sometimes, no? Kahit isa lang sa libo-libo o milyon o libo-libong mga kababayan natin na nabubuhay dito sa Pilipinas, good to know kung ano nga ba yung estado ng kahirapan dito sa Pilipinas. Siguro isa na rin sa mga nakikita kong dahilan base sa interview ko kay Ma'am Bea, kung bakit marami pa ring mga Pilipinong nakakaranas ng ganong sitwasyon, na minsan 1 beses o 2 beses lang nakakain sa isang araw, ay siguro yung unang-una yung nabanggit niya na hindi nga po siya nakapagtapos ng pag-aaral, maging yung mister nga niya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, at yung kakulangan or hindi sumasapat yung sweldo ng kanyang mister, at maging yung trabaho hindi stable, kung ano yung tawag sa kanya, yun lang yung parang nagiging dun lang sila parang umaasa, o dun lang sila kumukuha ng kanilang kita. So yun yung mga nakikita ko isa sa mga problema na hindi lang niya kundi ng iba't ibang mga tao dito sa Pilipinas, na yung malaking factor dahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, kaya hindi sila nakahanap ng maayos na trabaho. And also, I'm also asking for your prayers na sana idalangin natin yung karamdaman niya about sa 2 bukol niya sa kanyang matres. I hope and pray na God will heal her, and also you guys, yung mga audience natin, sana po ay isama po natin siya sa panalangin natin. At yun lamang po, muli ako po si Jovic Ann B. Velasco, sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship, second year college extension ng GRC. At would like to thank also Sir Edhan for giving us this task, at ang dami po naming natututunan. That's all po. Thank you and God bless everyone. Till the next video.